Ngayon po, napakainit nung impeachment, mga bossing. Ano po? Napakainit ng impeachment. Ano po ba ang sabi ng Pangulo dyan? Ano po ba ang sabi ng Pangulo dyan, mga kababayan? Sabi ng Pangulo, wapakils na, no? Sinabi ko dati, wag nang ituloy yan, or kumbaga, yung opinion ng Pangulo para po doon sa impeachment, ayun, ito ang opinion ko. Pero iiwanan ko yan sa Senado. Senado ang bahala dyan. Kongreso ang bahala dyan. Labas ako dyan. Ibig sabihin, hiringin nyo. Basta ako, ayokong matuloy yan. Pero wala naman akong magagawa dyan eh. Hiwalay yan eh. No? So ngayon, wapakils na. Impeachment kay BP Sara, hinayaan na ni PBBM sa Senado. So kung sakali ho, mga kababayan, na etong impeachment na ito ay hindi matuloy, walang masisisi kay Pangulo. Nakikita naman po natin yung ginagawa ng Senado, mga kababayan. Biruin nyo. Yung Kongreso, inipon na lahat. Kinumpleto na lahat. Pati witness. Kumbaga, ready na eh. No? At tayong mamamayang Pilipino naman po, mga kababayan, nakumbinsi naman po nila tayo na eto dapat palang impeachment na ito ay ituloy. No, nakumbinsi ho nila tayo, mga bossing, sa paanong paraan doon sa mga hearing na in aid of legislation. Di po ba pinapanood natin yan sa Congress? Na nakikita natin hindi nila kayang sagutin, na nakikita natin hindi nila kayang idepensa ang kanilang mga sarili. Na merong mga sapat na ebidensya, kagaya na lang po nung mga resibo. Miskin mo tayo ho, mga kababayan. Narinig natin mismo, direkta sa bunganga ni Inday, bunganga. Direkta sa bibig ni Inday Sara Duterte, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo na House Speaker ngayon. Tayo nga ho, pwedeng maging ano yan eh. Pwede ho tayong maging witness dyan, mga kababayan. Diba? Sa madaling salita po, yung isinusulong na impeachment, mga bossing, kumpletos recados na. Kaya po pati ang taong bayan ay sinasabi, ituloy dapat yan. Gusto naming marinig. Kasi ito ang nakikita namin sa mga ebidensya. Ito ang nakikita namin na dapat may panagutan si Vice Presidente. Pondo ng bayan yan eh. No? Pera ng bayan yan. Pera ng bawat isang Pilipino. Sabi nga ni Maharlika, Pilipino. Nagagaganyan pa yan si Maharlika pag nagagalit yun, di ba? Pondo ng bayan yan. Galing sa bulsa ng mamamayang Pilipino yan. Ngayon po, gustong marinig ng sambayan ng Pilipino kung ano at kung saan napunta yung perang ikinakaltas sa atin, kinsenas katapusan. Pero tingnan nyo ang nangyayari at ginagawa ng Senado. Kung ano-ano pong pag-uudlot, no? Kahit kitang-kita na po, mga kababayan, ang idadahilan nila kung ano ang dahilan, bakit inuudlot at kung bakit gusto nilang i-dismiss. Kasi po, timing lang daw po. Panahon lang daw po, mga kababayan. Biruin mo yun, kumpletos recados, ang laking questionable, ang laking question mark sa utak ng mamamayang Pilipino, yung pondo ng bayan kung saan napunta, tapos ang idadahilan lang sa atin, mga bossing, is timing. Hindi daw pwedeng from 19th Congress tumawid ng 20th Congress, mga kababayan. No? Kung ito pong mga senador na to, mga bossing, para po sa mamamayang Pilipino, itutuloy nila to. Si Inday Sara Duterte, ano sabi? Ready siya. Di ba? Gusto niya nga ng bloodbath eh. Ready yung si Inday Sara Duterte. Ready ang prosecution panel. Bakit ang Senado pa yata ang maghihinto? No? Ang Pangulo,
ng Pilipinas, ang sinabi, opinion niya, ayaw niya sana hanggat maaari yung impeachment. Di po ba? Ayaw niya, mga kababayan. Pero, iiwan niya yan sa Senado. Ngayon, sabi dito, muling iginiit ng Malacanang na matagal nang ipinaubaya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Senado ang magiging takbo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Unang-una po, sabi naman po ng Pangulo na ito po ay nasa kamay na po ng Senado. At hindi po makikialam ang Pangulo kung ano po ang mangyayari na sa pagdedebate sa Senado. Di po ba ayaw nyo yan? Hindi nga nakikialam. Hihintayin niya lang kung ano ang magiging resulta. Basta ang kanyang opinion, labas ako dyan. No? Total, trabaho nyo, Senado, na maging judge dyan, kayo ang gumawa. Makikinig lang kami. Di po ba? Pero yung Senado, mga kababayan, naku po, bibigyan tayo nung mga dahilan na hindi kasi pwedeng tumawid from 19th Congress to 20th Congress. Na mga ganong dahilan lang po, bilyon-bilyong pera ng bayang Pilipinas ang nawawala po, mga kababayan. Tapos, ganong katiting yung kanilang dahilan. May kanya-kanya pong ideya dito. May nagsasabi po, mga eksperto rin, na maaari po na tumulay o tumawid sa 20th Congress dahil ayun na rin sa isang Supreme Court decision. Ang Senado po ay tinuturing na isang continuing body. Pero ang pinipilit ng mga senador, lalo na si Bato de la Rosa, hindi pwedeng tumawid ng 19th Congress. Ibig sabihin lang, mga kababayan, sa katiting o sa maliit na dahilan nila na yon, ayaw nilang marinig ng mamamayang Pilipino kung saan po napunta yung pondo ng bayan. Bilyon po Milyon. Kung milyon man, hindi po 1 million, hindi po 2 million. Pinakamaliit nga na narinig ko, 125 million, mga bossing. Yung huling mga confidential funds, kalahating bilyon, 460 million. Tapos, wala po kasi base po do sa Constitution hindi po pwedeng tumawid from 19th to 20th Congress. Ganun pala. Ang hina naman nun. Diba? Ang nakikita ko din po dyan, mga kababayan, no? Ramdam ng Senado. Ramdam ng Senado na mahina po ang depensa ni Inday Sara Duterte.